Ngayong digital age, mas pinabilis ang iba't ibang uri ng transaksyon. Pero dahil na rin sa teknolohiya, posible namang makompromiso ang mahalagang impormasyon nyo. Ano nga ba ang maaaring gawin para proteksyonan ang personal data? Para maipaliwanag po yan, kasama natin ngayon ang National Privacy Commission Complaints and Investigation Division Chief na si Michael Santos. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Attorney. Sir, wala pong audio. Baka po naka-off. Good afternoon po. Yan, go ahead. Po sa inyo. Ayan, naririnig na po namin kayo. Sir, kasi po hindi po alam ng ating mga kababayan kung hanggang saan po yung pwede yung pagpapakita ng mga ID or paglalabas ng ibang information, personal information. Pero hindi po natin alam na meron itong Data Privacy Act. So pagdating po dyan, ano po ba yung sakop lang ng yung pwede naming ilabas po sa publiko? Ang pagproseso ng personal information under the Data Privacy Act ay dapat may legitimate na purpose o may basehan dapat. Hindi, pag nakuha mo yung information, pwede mo nang gawin lahat. Dapat ito ay may basehan lang. Una, dapat may consent ng tao or naaayon lang dapat sa intended purpose ng processing. Katulad nung sa mga ID, kung ang intention mo lang ay i-verify ito, hindi mo kailangan itago yung mga ID. Hindi mo kailangan kopyahin, hindi mo kailangan picturean or i-photocopy. Kung ang intention mo lang naman ay mag-verify ng identity ng tao. Halimbawa, yung mga karaniwan po kasi, Attorney, ako, na-experience ko lang to, no? Yung kunwari, i-check yung birthday, di ba? Yung ganun, or i-check yung edad mo, manghihingi ng ID. Minsan, kinukuha pa po nila yung ID eh. Yun nga, ating pinapaalala sa lahat ng nagpoproseso ng impormasyon. No? Pagdating dito sa mga sensitibong impormasyon, katulad ng age, ng sex, tsaka yung mga ID numbers natin, yung mga government-issued ID numbers. No? Dapat ito ay nararapat lang doon sa intended processing. Huwag nyung picturean, huwag nyung i-photocopy, kung hindi naman talaga kailangan. At kung pipicturean, dapat company phone, hindi personal phone nung mga gwardiya o nung kung sino man yung nasa frontline. Halimbawa, yun nga. So anong so pag ganun po halimbawa sa restaurant, kasi minsan kunyari may birthday promo, ganyan, kailangan ID, di ba po, sir? So paano po yun? Dapat okay na yung tingnan na lang nila, hindi na nila dapat kunin pa or picturean pa yung ID. Ganun po ba? Pwede kaming pwede kaming magtumanggi na picturean basta ipakita na lang. Yes, kung ang intention lang is para ma-verify yung age o yung birthday, no, pwede mong pakita. At hindi naman kailangan pa ng further processing na i-save, picturean, no? Karapatan under the Data Privacy Act na tumanggi sa pagpoproseso ng personal information, lalo na pag ito'y walang sapat na basihan or hindi tama. So karapatan natin bilang mga data subjects na tumanggi o hindi mag-consent. Yung isa pa po, pag pumapasok ka halimbawa sa private subdivisions, minsan yung iba ayaw ng kahit anong ID lang, hihingin pa yung lisensya mo. Siyempre yung lisensya mo, meron ka ding personal information doon. Pwede po bang tumanggi na magbigay na lang ng regular ID? Yes, kamakailan naglabas ng circular ang National Privacy Commission tungkol dito. No? Kaugnay na rin dun sa circular ng LTO na sinasabi nilang pwede lang mag-surrender ng license sa mga otorisadong LTO personnel. Inuulit din ng National Privacy Commission na yung pagre-require na dapat license o valid license pa nga ang iiwan mo sa guard, no, ay hindi naaayon sa ating Data Privacy Act. Ito ay labis-labis, disproportionate. So dapat pumayag sila na tanggapin, no, kung ano lang wag yung license, kung magbigay ka ng kung ano lang na ordinary ID. Ganun po ba? Dapat nga hindi nila nire-retain tong mga ID kasi kung ang purpose lang nila is to verify kung sino yung mga tao, walang rason para yung makipagpalit ng ID para sa number. Ito pong dapat hindi nila nire-retain. Sige po, itong tinatanong ko sa inyo ay parang particular instances, no? Pero ang sinasabi niyo po kasi, dahil nga based on the Data Privacy Act, may mga klase ng personal information or sensitive personal information na dapat hindi inilalabas. Pakipaliwanag nga po sa amin yan.
Well, yung mga sensitive personal information katulad ng mga government-issued IDs, yung age, yung sex, yung mga iba pang health records, education records, ito ay sensitibo ayon sa definition ng Data Privacy Act. No? Sinasabi ng batas, sensitive ito. Kasi maaring malaki yung damage na makos sa data subject pag ito ay nakompromiso. So, maaring ma-identity theft ang ang ating kababayan pag itong mga particular na impormasyon ang nakompromiso. At yung identity theft maaring mag-lead to financial loss at pwede ring magamit sa hindi magandang mga layunin. Mamaya sir, pag-usapan natin kung ano yung fault naman, yung posibleng pagkakamali ng mga nasa kabilang side, yung kumukuha nitong mga IDs natin. No? Pero on the part of yung us as private citizens, ano po ba yung ating mga karapatan? Ano ba yung dapat nating ibigay kung yun nga, tatanggi po tayo pag iaabot yung ID? Una, may karapatan tayo sa information or right to information. Kailangan alam natin ano yung ginagawa nila dun sa pagpoproseso ng information natin, anong kinukuha nila, at sino yung kumukuha. At kung may tayo katanungan, sino yung pwedeng tawagan. At alam natin kung para saan yung processing. Yun yung right to information. Pangalawa, may karapatan tayong tumanggi. Kung walang basihan yung processing, pwede tayong tumanggi at i-withhold yung ating consent. Meron din tayong karapatan na ma-access at malaman kung ano ba yung hawak nilang impormasyon tungkol sa atin. Meron din tayong karapatang ipabura kung wala nang basihan yung pag-retain nila ng information. At importante, meron tayong karapatan na magreklamo at ma-awardan ng danyos. Okay, sige mamaya pagpatuloy po natin ang ating usapan, kasama pa rin si Attorney Michael Santos ng National Privacy Commission sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Tinatalakay po natin itong Data Privacy Act. Kasama pa rin si National Privacy Commission Complaints and Investigation Division Chief Michael Santos. Attorney, kanina yung pinag-usapan natin, naalala ko lang yung mga personal na pagharap or pagbibigay ng ID sa mga restaurant or sa mga hotel. Pero halimbawa may nag-request sa iyo online kasi minsan hindi maiwasan yung iba nating transactions online na talaga no? So ibibigay mo siya through Viber or Messenger. Paano mo mapoprotektahan yung sarili mo na how can you be sure na hindi po makakalat or magagamit sa iba pang pamamaraan yung ID mo? Dapat nating ma-realize, pag binigay mo through unauthorized channels yung ID mo, laging merong risk na magamit to sa hindi otorisadong magpo-process. So dapat kilalanin nating mabuti at kung mapagkakatiwalaan ba natin yung nagpa-process as much as possible. Kung ito'y konektado sa transaction natin, doon tayo sa mga legitimate na channels nila at hindi dun sa mga personal na messaging apps ng mga ahente nila. We have to make sure na na talagang yung opisina, yung kausap natin talagang direkta tayo nagbibigay ng information doon. Pero at the same time, attorney, meron din talagang exemptions na sa pagbibigay ng personal data, yung kailangan ibigay mo rin or wag kang tumanggi. Ano po ba ito? Unang-una, pag may batas na nagsasabing kailangan tong iproseso, let's say yung pagre-report natin sa PhilHealth, Pag-ibig, SSG-SIS, yung pagpa-file ng tax, hindi ka pwedeng tumanggi dito dahil may batas na nagsasabi. Pangalawa, kung connection sa transaction, sa mga ine-enter natin transaction, deed of sale or mortgage or kung iba pa, hindi ka rin pwedeng tumanggi. At kung pursuant din sa contract, let's say employment contract, yun din. Tungkol naman sa health, kung ikaw ay gagamutin, hindi ka pwedeng mag-withhold ng consent. Provided na yung gagamot sa'yo is yung legitimate medical officer and medical institution. At yung pagpoproseso sa korte. Yun. At iba pang exemption, ay kung ang personal information mo ay gagamitin for journalistic purposes, provided na dapat sakto lang yung kinukuhang information. Hindi hindi overarching pagka-journalistic purpose. Okay. For literary, artistic, and for scientific purposes. Merong mga exceptions tayo dyan. Yung isa pa, attorney, kanina sinabi nyo na rin na posibleng maparusahan naman yung mga may hawak ng impormasyon na unauthorized yung paggamit nila or hindi tama yung pag-dispose. Pakipaliwanag po yan at ano po yung parusang katapat niyan?
Under the Data Privacy Act, unauthorized processing for unauthorized purpose, negligence in allowing access, Yung ano? malicious disclosure, unauthorized disclosure, ito ay may karampatang criminal penalty, kulong at fine. Dalawa po, no? Hindi ka mamimili kung kulong o danyos o fine. Pareho, oo. Dalawa po yung penalty, kulong and penalty. Umaabot po sa milyon ang penalty at umaabot po na hanggang 7 taon ang maaaring pagkakakulong. Lalo na kung sensitibong impormasyon ang involved dun sa hindi otorisadong processing. Halimbawa kasi, Besides po doon, pwede sorry, pang go ahead. administrative fine, no, na umaabot na hanggang 5 milyon din na pwedeng ipataw sa mga kumpanya. Halimbawa kasi nauso din for a time, attorney, yung mga text scam, no, na alam nila yung buong pangalan mo, magte-text sila sa'yo na, o ganito, tapos sasabihin yung pangalan mo. Paano nila na-access yan at paano natin mapoprotektahan yung sarili natin dyan? At isa pa, yung binanggit din ni Senator Grace Poe na sabi niya, tapos na nga yung ating SIM registration, pero meron pa rin mga text scam, kaya nga gusto niya rin silipin niyan sa Senado eh. Dati tiningnan natin, no, imbestigahan natin yung paano nila nalalaman yung mga pangalan namin. Sa pag-imbestiga namin, na tuklasan namin na maaring itong in-scrape doon sa mga messaging apps, tsaka doon sa mga mobile load wallet apps. No? Dati, magsisend ka pa lang, alam mo na yung pangalan. Kaya sa pagtutulungan din natin ng mga players sa industry, no, naglagay sila na mas proactive na step para hindi ma-divulge yung pangalan nang hindi pa naman na co-consummate yung transaction. At doon naman sa mga text scam, no, kakalabas lang din ang paalala muli ng National Privacy Commission na illegal yung magbenta ka na basta-basta. No? Yung i-register mo, tapos ibebenta mo nang hindi inaayos yung registration, yung SIM. Yes. May ganun kasing modus tayong nakita, no? Nabibili sila ng mga registered SIM. Hindi lubos akalain nung mga pinagbilan nila na maaaring gamitin iyon sa hindi maayos or illegal na pamamaraan. Tapos pag ating inimbestigahan, dahil nga registered yan, makikita yung tao ang involved. Okay. Hindi naman talaga siya, ginamit lang siya. Okay, huli na lang po, attorney. Ano po ang tips nyo para sa ating mga manonood para maprotektahan ang sarili nila sa mga ganitong scam, no? Para yung maprotektahan din yung sarili ng personal information and also yung hotline po ninyo para sa mga magre-report ng mga complaints. Yes. Ang paalala natin sa ating mga kababayan, no, na maging mapanuri tayo, lalo na ngayon sa digital age, no. Pag binigay mo yung personal information, maaring maraming pwedeng gawin diyan. Maraming pwedeng makompromiso at masangkot kayo sa hindi magagandang bagay. So, unang-una, basahin nyo ang privacy notice. Kung walang privacy notice, karapatan nyo magtanong, karapatan nyo rin tumanggi pag hindi maayos ang pag-process ng personal information. At kung na-violate ang inyong ang inyong data privacy rights, maaari kayong magreklamo sa National Privacy Commission. Naka-flash po yung ating contact numbers. Tandaan niyo lang po yung ating website, privacy.gov.ph. Okay, maraming pong salamat kay National Privacy Commission Complaints and Investigation Division Chief Michael Santos.